There are undeniably so many pageants already. What space do you hope Reina Filipinas would occupy? I understand that every pageant serves a purpose, and so do Reina's Filipinas. Here, they have business, which gives the women the opportunity to learn new skills and to be more empowered and to elevate as a person, whether it be in sports, entertainment, and business. It's actually a good and empowering platform and a win-win situation for all, so that both can move ahead towards the direction of progress, development, and productivity. I was taught that my skin was shadowed for lightness, that my hair didn't fit the beauty standard. Yet, despite all that, I fight for the girls who looks like me and who believes that they can too. To the pageant community, beauty is not conformity, and that standard can be changed anytime. So let's be kind to one another and let's support little girls, because we'll never know who we inspire. Abansa Dubai. So inyong napanood at narinig mga kapolitika itong final Q&A ng katatapos lang na Reina Filipinas 2026, kung saan ay nanalo po itong si Alexi Brooks at itong taga Maynila bilang MGI All-Stars. At kinurunahan naman po bilang MGI Philippines itong pambato ng Palawan na si Angelica Lopez. So in this video is magbibigay po tayo ng ating update, ating reaksyon at yung ano ba yung ating masasabi dito sa overall na production ng Reina Filipinas. So positibo at marami ang mga magagandang komento dito sa naging palabas ng Reina Filipinas, kung saan is napakalinaw yung 4K video na kanilang kuha dito sa kanilang grand finals. So for me, it's 10/10 dito sa kanilang production, sa lightnings nila at sa high definition na resolution ng kanilang camera na ginamit dito sa grand finals. So aside dito sa kanilang production is humanga rin ako mga kapolitika dito sa galing ni Joy Barcoma pagdating sa hosting. Talagang 10/10 rin yung kanyang energy, yung kanyang diction, yung kanyang pronunciation. Talagang napakagaling at very energetic, very enthusiastic itong si Joy Barcoma. Talagang mapapabilib, mapapahanga ka sa galing niya sa pag-hosting. So dito sa kailang stage, maganda rin yung kailang stage at yung live scoring nila mga kapolitika, kung saan is tinatanong mismo ng live yung mga hurado kung ano yung maging score nila. So makita natin doon sa camera yung pagsalita ng mga judges. So gustong gusto ko rin yung portion na yon. So marami ang mga nag-stand out doon sa sa kanilang performance, at isa na nga po dyan yung surprise candidate na taga Zambales. At sabi nga nila kung hindi lang daw popularity wise or popularity vote ngayon ang mga beauty pageant competition, ay malamang sa malamang baka pumasok yung pambato ng Zambales. Kahit pa nakalimutan niya mga kapolitika yung kanyang speech doon sa umpisa, pero bumawi siya doon sa finals Q&A, kasi doon kay sa umpisa is yun, parang rehearse, parang memorize yun. So kung nakalimutan mo yung first part or kung saang part man ng speech mo, ay talagang mental block ka doon, at medyo yun nga ang nangyari sa kanya, medyo nakalimutan niya. So kung gustong manalo nitong taga Zambales, ay siguro pwede siyang sumali sa mga susunod na pagkakataon, kasi dito sa kanyang performance, especially doon sa evening gown, is marami yung mga bumilib sa kanya, at in fact ay 10 yung kanyang score doon sa mga judges, except dito sa kanyang kababayan na si CJ Opiasa, kung kaya first runner-up itong pambato ng Zambales. At in fairness, talagang pinagpaguran at very creative yung kanyang final gown mga kapolitika doon sa sa grand finals ng Reina Filipinas. At ngayon is marami din ang mga nagque-question dito sa sa resulta. Bakit daw MGI PH itong si Palawan at MGI All-Stars itong si Alexi Brooks. At yung isa pa taga Maynila, 'di ba, si Patricia. At ang masasabi ko naman dito siguro ay dahil nga top seller itong si 'di ba, si Alexi Brooks, at yung kanyang probinsya na Iloilo ay all out ang support dito sa kanyang journey sa Reina Filipinas. Marahil malamang sa malamang ay
magagamit ito doon sa MGI All-Star. Pwedeng magatasan mga kapolitika. And at the end of the day is talagang pera-pera na lang din ang lahat. At nakikita ito dito sa Reyna Filipinas pa lang kung saan is malakas ang kanyang hakot sa masa. Okay, so naiisip siguro nila na magagamit nila ito doon sa MGI All-Stars para gatasan kasi nasa 4 million yung kanyang accumulated votes dito sa Reyna Filipinas. So imagine mga kapolitika dito pa lang sa local, how much more pag doon na ito sa international na sa Thailand, kung saan is nasa international platform na siya makikita at ma-hype yung kanyang mga supporters, yung kanyang mga avid na fans ay talagang maglalabas yan ng pera. So at the end of the day is talagang pera-pera pa rin talaga. At mukhang yun na nga ang realidad ngayon ng beauty pageant competition, most especially dito sa MGI All-Stars, which is talagang aminado naman doon sinawat at itong si si Gazini Ganados na ang sabi niya kung gustong sumali dito sa MGI All-Stars ay talagang magbaon ka ng sandamakmak na salapi. At open vocal naman dito sinawat na isang business-minded kasi nga lagi nga niyang sinasabi na business yung kanyang 4B ay talagang yun ang pinupush sinawat dito sa kanyang mga beauty pageant competition. So business-minded ay magagamit talaga itong si Alexi Brooks para kumita ang organization doon sa kanyang laban sa MGI All-Stars dahil aside sa kanyang LGU dito sa Iloilo ay suportado rin siya ng kanyang mga avid supporters, most especially mga kapolitika yung mga Ilonggos. Okay? So yun I believe ang main reason bakit MGI All-Stars ang binigay na titulo dito kay Alexi Brooks. So isa pa yung meron palang candidate kay na yung maganda yung pronunciation niya mga kapolitika at yung diction, yung kandidata na mula sa San Mateo Rizal. Medyo sayang rin bakit hindi siya nakapasok dito sa top 7 nung kailang competition kasi ang sabi daw nila is binigay daw kasi doon sa mga top seller yung pwesto na supposed to be kay San Mateo Rizal, pero nonetheless ay maganda yung kanyang sagot din doon sa question and answer portion. It's just that hindi pa siya ganoon kakilala. So ang era kasi dito sa pageant na ito, most especially to sa Reyna Filipinas, sa Miss Grand International, ay talagang mag-build up ka muna ng pangalan. Kinakailangan mga kapolitika na hindi one night success ang mangyayari, kundi talagang pagsumikapan mo over time yung ladder of success para talaga dito manalo ka. Okay, so ito yung nakikita kong sistema, yung concept ng Miss Grand International. Hindi ibig sabihin na pagsasali ka agad sa kanila is talagang ikaw mananalo ka, first time mo palang mananalo ka na kaagad. Hindi ganoon, not unless is talagang sobrang sikat ka, okay, sobrang famous mo, so may chance na manalo ka. Pero dito talaga sa mga competition na ito, kahit magaling ka pa, kahit maganda ka, pag hindi ka top seller, wala kang impact, hindi ka marketable, hindi ka kilala, so wala kang wala kang asahan na mananalo ka. Kinakailangan talaga na kayod at i-build up mo yung pangalan mo. Ito na yung new era daw of beauty pageant competition. Kinakailangan na sasali ka sa iba't ibang mga beauty pageant para madiscover ka, para makilala ka ng tao at ng mga pageant supporters. So yun mga kapolitika ang latest ngayon dito sa mundo ng beauty pageant, in particular itong kakatapos lang na Reyna Filipinas. So si Palawan, I believe na siguro is nilagay siya dito kasi maganda naman yung kanyang sagot, kilala siya, at yung kanyang karanasan, may experience na siya dito sa Miss International. So apparently ay kilala na siya, at yung naalala ko sa kanya si Samantha Bernardo, yung kanyang galawan at the way siya magsalita, parang may similarity dito kay Samantha Bernardo. Pagdating naman po sa face card, average lang itong si Palawan, pero sa performance mga kapolitika babawi, at sa kudaan magaling itong si Angelica Lopez. So yun po, at nagtapos na nga po ang Reyna Filipinas at very successful I believe, at overall is masasabi ko 9/10 yung score ko dito sa Reyna Filipinas sa kailang production at sa overall na effects nitong beauty pageant competition na ito. So mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito na kung saan is MGI All-Star itong ibinigay na titulo dito kay Alexi Brooks, at kay Angelica Lopez naman is itong
Miss Grand International Philippines. Kayo po ba ay sang-ayon sa naging resulta ng kompetisyon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. 9.5. She came to win 10. It's a 10 for me. Bomb! 10! Well, Boogs! 10! Wow, you have that power! 10! Mama! 10! Holy moly, perfect 10. Shining, shimmering 9. It's a 9 for me. You need more balanced 8.5. It's an 8 for me. 8.5. I love you! 9. 9.5. You are a princess 10. 8.5. Swimming 9. That's a 9 for me. I love it. 10 for me. Masarap. 10 for me. 9 for me.